Alright, so ito mga babayan, no, may masamang balita dito kay VP Sara Duterte at ito na ba ang kanyang katapusan? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, pwede rin po kayong mag-follow sa ating FB page sa Mobs TV, mga babayan. Okay, so ito pag-usapan natin, no, dahil meron pong masamang balita ngayon dito kay VP Sara Duterte dahil ngayon pong February 2, mga babayan, ito po ang nangyari. Makabayan Black nag-file po ng kanilang first impeachment case laban po kay VP Sara Duterte, mga babayan. No, naalala natin, naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema, mga babayan. No, na-dismiss po, no, unconstitutional daw yung unang impeachment case laban po dito kay Sara Duterte, mga babayan. At ito po ang balita ngayon. No, dahil yung Makabayan Black nag-file na po ng kanilang first impeachment case dito po kay Sara Duterte. Nako, ito kaya lulusot na kaya, mga babayan? Sabi nga po ni Tito Sen, no, pag kami pumasok daw na impeachment ngayon sa Senado, no, iimbestigahan daw po yan. Salang kagad, forthwith. Ha? Forthwith daw kagad yan, mga babayan. Nagkakaalaman, sino ba unang mai-impeach? Si Sara Duterte o si PBBM, mga babayan? Ha? Yan, no? Panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Inihain, mga babayan. Ya? Inihain po yan. Viral na viral ngayon yan, mga babayan. Nasabi po dito ng Makabayan Black. Dapat matuloy ang impeachment trial ni VP Sara sa lalong madaling panahon. No? Forthwith daw, mga babayan. Sa lalong madaling panahon daw, no, umaasa ang Makabayan Black na makukuha ang 1/3 boto ng Kamara kaugnay ng VP Duterte impeachment complaint at mapabibilis ang transmission sa Senado. No, yun din po yung kanilang gustong mangyari, mga babayan, na mapabilis po ang impeachment ni Sara Duterte. Okay, so ito, panoorin po natin yung balita na yan mula sa DCMM, mga babayan. Binigyan din ng Makabayan Black na nakabase ang panibagong impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte sa issue ng betrayal of public trust dahil sa sinasabing anomalya sa paggamit ng confidential funds, mga babayan. Hindi na naman tumatatanggap ng mga DDS. Kasi para sa kanila, mga babayan, no, ang nagkaroon po ng betrayal of public trust ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Betrayal of public trust ba matatawag, mga babayan, kung yung Pangulo mismo natin ang nagkasa, no, ng investigasyon, no, naglabas, no, ng kabulukan ng DPWH at pinaimbestigahan po yan. Yung flood control na yan, mga babayan, matatawag bang betrayal of public trust yun? Hindi ba dapat ang meron po mga betrayal of public trust ay walang iba, yung mga taong talagang sangkot po dyan sa flood control? Yung mga taong nagtatago? Ha? Di ba? O ito, panoorin natin, mga babayan, yung kanilang press conference. So, magandang umaga sa lahat. Ngayong araw, ang Makabayan Black ay nagsubmit ng impeachment complaint, round 2, laban kay VP Sara Duterte. Ako, eto na naman, si Castro na naman to. Babayan, ayan, no? Si Castro, ba't wala ata yung isa dyan, mga kababayan? Ha? So, yung aming syempre yung complaint natin ay basically on betrayal of public trust. So,
nakita naman natin ano, noong mga hearings na pinindap dito sa 19th Congress, yung tungkol dun sa confidential funds. Kung ano. So specifically, no, yung una ay by gross abuse of discretionary powers over 612.5 million. So, ito yung confidential funds involving OVP and DepEd, no? Doon sa December 2022 until the third quarter of 2023. Ang public official ay talagang kino-consider with utmost, dapat may utmost trust ang mga tao. Kaya ang officials ay binibigyan talaga ng mataas na pagpapahalaga talaga yung tiwala ng mamamayan. So, yun, no, nakita natin yung hindi disobeying the law on the rules governing confidential funds. So, during the hearing, no, during the hearing of the 19th Congress, nakita natin yung maanumalyang paggamit ng confidential funds. 11 million a day, no, doon sa 500 million pesos na confidential funds. No, mula noong December 2022, 11 days. And then, spent 53 million alleged rental safe houses for alleged informants for the period of December 2022 to December 2023, including 16 million for alleged safe house, etc. Pangalawa, gross disregard of principle of transparency. So, nakita naman natin yung wala talagang transparency and accountability. Well, this is a tantamount to malversation of misappropriation or misuse of public funds. Failed to submit complete liquidation reports to the COA. Okay? Next, by her gross disregard of transparency and accountability, inorderan niya pa nga yung kanyang subordinates, no, na mag-produce ng mga peking mga accomplishment reports. So, yun. And then yung last ay yung tungkol doon sa pag-disregard doon sa oversight function ng Kongreso. Nakita niyo naman, hindi siya sumasagot doon sa mga tanong sa lahat ng committee, kahit na yun sa mga budget hearings. So, nag-asal pusit ang vice. Grabe, nag-asal pusit daw, mga babae. Alam nyo, no, hindi kasi talaga sumasagot si VP Sara Duterte. Yan po yung naging problema eh. Diba? Nagiging tahimik siya. No, tapos tsaka nila babanatan yung gobyerno, yung administrasyon, tapos ang gusto ng mga DDS, sumagot yung Pangulo natin. Si VP Sara nga hindi sumasagot doon sa mga aligasyon sa kanya. Tapos sasabihin ninyo, dapat yung Pangulo natin humarap, sumagot. Pasagutin nyo muna si VP Sara bago nyo pasagutin yung Pangulo natin. Dahil siya yung unang naimbestigahan eh. Diba? Siya yung unang nasilipan, no, mga babayan. Sa kanya may nakita eh. Tapos babalik ta rin yung sitwasyon. Babalik ta rin yung senaryo. Yung Pangulo pa natin ngayon. Si PBBM pa ngayon. No? Ang ipapa-impeach ninyo. Oh. Ang problema dito sa Makabayan Block na to, mga babayan, gusto nila lahat matanggal. Sino upo hindi naman po pwede yun. Diba? President, kaugnay dito. So, ito yung mga ilang mga dahilan bakit sinasakdal natin, no, ang Vice Presidente na betrayal of public trust. Alam nyo, magulo rin talaga itong Makabayan Block, no? Sinampahan nila yung Pangulo ng betrayal of public trust sa impeachment nila. Si VP Sara, sinampahan din nila. Di ba, mga kababayan, hindi mo na alam kung maniniwala ka pa ba dito sa mga tao na to. Diba? Ito, panoorin pa natin to. Well, ini-expect natin na yung mga nag-endorse sa nakaraang kongreso na narito pa ay mag-endorse muli at madadagdagan pa ito. So, kumpiyansa sila, mga kababayan, na madadagdagan pa daw yung mga nag-endorse
ng impeachment ni Sara Duterte. Hindi naman pwedeng magbago ng ganon ang paninindigan. No? Kaya we expect na makukuha ang wanted at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Alam nyo, ano to malaking problema to, malaking gulo to, mga babayan, yung ginawa ng Makabayan Black. Oh, hindi, honestly, ito opinion ko lang, mga babayan. Bakit malaking gulo yung ginawa na to ng Makabayan Black? Una, sinampa nila ng impeachment yung Pangulo natin. Pangalawa, sinampan uli nila ng impeachment si VP Sara Duterte. Makikita ninyo, mga kababayan, yung yung laro nila. No? So kung ma-impeach si PBBM, sino uupo? Si Sara Duterte. 'Di ba? Kung ma-impeach si Sara Duterte, sino uupo? 'Di ba? Yung succession niyan. Pero hindi naman tayo pwede patakbuhin ng gobyerno ng gano'n na walang pangulo, na walang vice president. Sa tingin ninyo, papayag ang Kongreso? Sa tingin ninyo, papayag ang Senado? Sa tingin ninyo, papayag ang Korte Suprema? No? Ang Supreme Court? Papayag sila sa ganyan? Na ginagawa na itong mga tao na to. No, na parang anong nangyayari ngayon? Parang kahit sino na lang, sige, pwede natin sampahan ng impeachment. Kahit sino na lang. Kababayan, basta may maibato lang sila. Malaking gulo to, sinasabi natin. Dahil ang pinag-aaway nila rito, yung mga tao. Yung taong bayan. Yung sambayanan, mga kababayan. Lalo nilang pinagugulo sa kanilang ginawa. Pinagsasabong nila eh. 'Di ba? So pagdating ng 2028, ano na mangyayari? Sila na yung tatayo, mga babayan. 'Di ba? Yan na yung nakakatakot diyan. Alam niyo naman 'tong mga Makabayan Black. 'Di ba? Sino yung iuupo ngayon nila sa 2028? Yan yung medyo nakakatakot diyan, mga babayan, sa ginagawang hakbang na to ng Makabayan Black. Ginugulo nila yung proseso, ginugulo nila yung ating batas, mga babayan, yung mga tao, pinaghahati-hati nila. Diba, mga babayan? Ganun ang mangyayari dyan eh. Magkakahati-hati, magkakawatak-watak ang mga Pilipino. O ano masasabi nyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV, and please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section, alright? Peace. I'm out.